lagi kaming nauubusan ng yelo sa gabi. Yung mga cube ice kasi, mas malakas sila sa kuryente. Kasi mahal ang machine eh, di ba? Ang mahal niya that time. Parang suntok sa buwan, hindi biro yung ibibigay nating pera sa kanila. Mamaya malay ba namin kung scam lang, mayroon namang magagaling makipag-usap. I am Dr. Lian Estrella, co-owner of Shelly Frost Ice Plant. I'm Shelly Pauline Albino, co-owner of Shelly Frost Ice Plant. Bale, nung nag-start kami, nag-iisip kami ng name para kung ano ang ini-name namin sa business. Napag-isipan namin na ang ipangalan na lang namin kasi ang name niya ay Shello, ako si Lee, so Shelly, kaya Shelly Frost Ice Plant ang naging name ng business namin. Nung una kasi, technically kapag merong mga gatherings, no, lagi kaming nauubusan ng yelo sa gabi. So, kung saan-saan kami naghahanap ng ice, kasi nga dito sa amin, wala namang malapit na planta ng yelo. So, ang lagi lang na ginagamit dito is yung mga street ice yung tawag namin dun sa mga ginagawa. So, sabi ko, dahil nga marami kami lagi pinupuntahan, sabi ko, bakit hindi tayo magtayo ng planta. Hindi pa planta eh. Sabi ko, bakit hindi tayo bumili ng machine? Nag-try kami kasi nasa crypto kami before. So, yung income na nakuha namin sa crypto, binili namin ng machine lang. First machine namin is 300 kg na machine. Na hindi namin alam na hindi pala, kung 300 kg, hindi pala 300 kg talaga exact yung ilalabas, lalong-lalo na sa mga cube ice. So, bumili kami and then okay naman ang demand ng ice nun. After a week, bumili ulit kami ng second namin. Kasi nga, sabi ko, kulang. Nagkataon na summer. Hindi pala, tapos na yung summer at that time. Tapos na yung summer. So, bumili kami hanggang sa after nun, naging 12 lahat ng machines. And then, after na, na-meet na namin si Sir Kurt. First, ang yelo kasi hindi mo kakailanganin ng maraming gamit para maproduce yan. Ang talagang kailangan mo lang is manpower. And then, after nun, kuryente at tubig. Yun lang. Yun lang ang pinaka-main na kailangan. Unlike kapag mag-restaurant ka, kailangan mo pa ng maraming ingredients, may staff, mga gamit, no? Dito, very limited lang and ang kailangan mo. And then, when it comes sa profit, kung malakas talaga, maganda ang marketing mo, ay mas malaki ang balik sa'yo with lesser energy and lesser requirements para magawa mo yung negosyo. Ako very simple lang. Ang yelo kasi hindi natutulog. Kahit any time of the day, maisipan mo lang, hahanap ka ng yelo. Sa mga restaurant, very essential na kasi ang yelo. Lalo pagdating ng summer. Kasi madalas dito sa 7-Eleven namin, wala. So, pahirapan talaga. Kaya, para sa akin, ang yelo, hindi natutulog. Yung pera namin, hindi din natutulog sa yelo. Kasi first is yung consumption ng electricity ng yung mga cube ice kasi mas malakas sila sa kuryente. So nag-research kami kung paano dahil iba ang nangangailangan ng cube, iba ang nangangailangan ng tube. Mostly sa mga cubes namin, mga milk-teahan yung kumukuha niyan kasi mas madaling i-blend. And yung tube is mas matagal matunaw. So, syempre, may mga positive feedbacks, may mga negative feedbacks. Pag cube kasi, mabilis matunaw yung ice. So, sabi ko, naghanap kami online ng pwede naming kuhanan. And ang unang lumabas din ay Powerhouse. Nakipag-meeting ako, though hindi pa naman talaga. Nag-video call lang nun si Sir Kurt. Nag-offer siya. Sige, sabi ko, pakinggan ko yung offer. Kinabukasan, dumating sila dito at around midnight na yun eh. 11. Yun yung sinasabi kong risk-taker siya. Kasi that time yung nakipag-meeting kami, actually, wala pa kaming funds para doon talaga. Kasi mahal ang machine eh, di ba? Ang mahal niya eh, that time. Parang suntok sa buwan talaga yon. Pero ngayon naman, okay siya. Diba? Dumating sila. Though merong mga tumutulong sa amin in terms of business, no? Specifically yung Jaeger Country Club. Nakafocus sila sa startup, mga nag-startup na business. So, kapatid ko yon, yung isa sa mga katulungan namin pagdating sa business ng ice. Kaya, every time, kasi yung passion namin sa business and income ng kapatid ko is usually, lagi kaming nag-uusap. Sabi niya, sige, itry natin. Kasi nakita niya yung profitability nung time na cube ice pa lang. So, sabi ko,
maganda yung offer ni Sir Kurt, tinry namin ng isang machine lang. Ang in-offer sa amin nun ni Sir Kurt is 10 tons. Pero sabi ko, Sir, paano kapag masira yung machine? Eh di wala na tayong isa. Kaya ang kinuha namin nun is isang 5 ton lang muna. Kasi kako, tignan mo natin yung performance, yung after sales, and yung kung okay na ba yung sa demand ng tao. Kasi nung time na kumuha kami, that was December. And medyo na-delay din yung pagpapatayo namin mismo ng planta. Kaya naurong pa siya ng January bago kami nakapag-push through talaga sa full operation ng ice plant namin. Dito talaga sa amin, sabi nga niya kanina, mga milk teahan. And then, madalas pag cube, tinatanggihan kami kasi more on tube talaga sila. Kaya naisipan din namin, since napakaraming milk teahan dito sa San Antonio at yun talaga ang demand ng tao, why not ibigay namin sa kanila yung hinahanap nila. Nung first meeting pa lang sa Zoom tama, Zoom. sinasabihan ko na siya na, sure ka ba, hindi ganun, hindi biro yung ibibigay nating pera sa kanila. So parang ako, sabi ko mag-research, so nag-stalk ako sa personal Facebook ni Sir Kurt. Talagang medyo sigurista kasi ako. Kasi syempre, aminan man natin, hindi ganun biro eh. Hindi maliit eh. Medyo malaki talaga siya eh. Mamaya malay ba namin kung scam lang, mayroon namang magagaling makipag-usap. Pero nung kasi, si Sir Kurt kasi, very talaga eh, magaling siyang mag-sales talk. Talagang madadala ka at saka maniniwala ka sa mga sinasabi niya. And then, okay naman sa mga offer niya, lahat naman ng mga sinabi niya, nagawa, natupad naman. At saka totoo, tumulong din talaga sila sa after sales, tsaka hindi nila kami pinabayaan nung hindi lang yung ibang supplier na pag dumating, nandyan na inaibigay na sa inyo yung product, wala na. Sila talagang nagtatanong sila, kamusta po, nanghihingi ng updates. Siguro kaya, dahil din doon, kaya naniwala kami sa kanya. Tsaka nakita namin yung passion niya pagdating doon sa business. Ako, unang tingin ko kay Sir Kurt, goods na eh. Si Shelo kasi, siya yung, tignan muna, siguraduhin muna, ganyan. So, nagpunta sila sa bahay. Actually, nung time na yun, sabi ko, sige, sure naman kami, mag-usap tayo. Kinabukasan, nagpunta sila, like, 10 or 11 p.m. sila dumating. Nag-usap kami until 1 a.m. Sinabi niya yung lahat ng mga nalalaman niya tungkol sa yelo. So, sabi ko, syempre, kahit na ganun, gusto ko pa rin malaman kung ano talaga yung yung mga negative side, positive side. So, diniscuss niya lahat yun. Kaya sabi ko, and nagpunta siya mismo. Kasi nga, yun nga, katulad nga nun. Nagpunta siya mismo yung nag-discuss sa amin. So, sabi ko nga, ano ba to? Parang matagal na bang company to? Kasi yun ang mahirap eh. Pagkakatiwalaan mo, bago lang ba? Or ano. So, sinabi niya naman na nag-startup pa lang sila nun. Kaya isa talaga kami ni Shelo sa unang nagtiwala sa kanya. Tsaka ang good thing kasi sa Powerhouse is hindi sila madamot sa learnings. Yun nga, sabi niya kanina, nag-share si Sir Kurt. Kasi kung ibang businessman yun, hindi mo i-share eh kung paano ka mag-grow dun sa business eh. Parang ibibigay lang nila, kumita na sila sa'yo, tapos na. Pero sila kasi, talagang nilatag din nila, tinuro nila kung paano ka makakakuha, paano mag-advertise. So, yun, kaya nakuha din nila yung tiwala namin, hindi lang isang beses, dalawa. Kundi dalawa. Oo, kundi dalawa. Malay mo may 3 at pang-4 pa. Pag nag-boom pa lalo. December, dumating yung first machine namin, hindi namin yun na-install kaagad kasi hindi pa ready yung place. Na-install namin siya ng January 11 this year. And then, after nun, kulang. Kasi bumili kami ng truck, bumili kami ng pangalawa, dumating siya ng March. So, in a span of 3 months lang. 3 months. Ganun pa. And nung time na yon, talagang dinudugdug namin si Sir Kurt kasi mahal na araw. And naaalala ko nun talagang nagdidiskusyon kami kasi sabi mo, mahal na araw nandito na. Kahit na holiday na, dumating sila dito ng Thursday, Holy Thursday. So, very thankful ako noon kasi naihabol namin lahat ng mga demands ng mga partners namin. Though, kahit na dalawa na yung machine namin, kulang pa rin talaga. Lalong-lalo na pagdating ng summer. Summer talaga. Sa tingin ko, justifiable naman siya with the cost ng machine. No, meron lang pagdating kasi sa business ng ice, hindi ko siya i-sugarcoat, no. Merong makikita yung potential ng ice business. So, katulad ngayon, merong mga nakikita at saka yung mga maliliit na mga partners is hindi na sila bumili ng ice, nagpo-purchase na lang din sila ng machine. Pero kasi ini-stress din namin na mas kikita ka naman kung bibili ka lang. Dahil kuryente, dito kasi sa amin mataas ang kuryente.
justifiable naman for me yung ROI na ipinangako ni Sir Kurt. Yes, kasi dati, pag summer talaga, pinaka-high Parang ang sales summer pa natin, lang. 80,000 Per per day. Per day yun ha, Per day. basta summer. Pero, ayun nga, pero sabi niya nga, merong mga lows. Meron kasi tayo tinatawag na ghost month. Pag ghost month talaga, swerte na kung maka 20,000 a day ka. Basta summer, actually, masasabi ko, mababawi mo yung gastos mo pagdating Oo, sa mga agad. Basta summer, sulit na sulit sa summer. Okay. Kaya kahit matulog siya ng ghost month, okay lang. Si Sir Kurt kasi, every time nagpupunta yan dito, ang haba-haba lagi ng kwentuhan namin ng mapa-politics, which is maganda naman kasi nasa politics side din siya. And then, sa business, kung paano din siya nagsimula. So, kahit pa paano nakaka-relate ako sa sinasabi niya. And, dalawang bagay lang yung nakikita ko talaga sa kanya. First is passion. Second is grit. Kahit na ang dami na niyang nabigyan ng machines, is nagpo-push pa rin siya para yung servisyo niya is maging maganda. No, kaya nga very thankful ako na nandito kayo ngayon na ini-interview kami dahil isa yan sa mga way para mas mapaganda yung servisyo niya at para maipamalita din namin na very satisfied customer kami pagdating sa business. One word to describe Sir Kurt is inspirational. Kasi before na nagpunta siya dito, ang dami niyang kinukwento. Oo, Talagang ano siya, lagi siyang mahaba makipagkwentuhan. Then na-share niya ang dami niyang business na inopen bago siya mapunta sa ICE. And then, ang dami, meron pa yata siyang pabango, Oo, meron pa pabango. siyang Coffee restaurant. Oh, pero ito, dito niya talaga nahanap kung saan siya mag-excel. Talagang nakita naman namin yung passion niya at sinishare niya. At saka sabi ko kanina, hindi siya madamot pagdating sa learnings. At saka talagang, kung kaya niyang ibigay sa partner niya, ibibigay niya lahat. Halos isubo niya na nga lahat ng mga kaya niyang ibigay. Tapos, yun nga, friend na rin namin siya. Hindi lang basta business partner, yeah, which is very rare kasi kung parang kung business partner lang tayo, supplier and customer relationship, walang ganun eh. Pero siya kasi tinuring niya kaming kaibigan dito sa San Antonio. Sulit yung lahat ng investments namin sa Powerhouse. Kasi kahit ngayon, sabi ko mag-1 year na, pero nandito pa rin kayo na sinusuportahan kami. Pag may tanong kami sa negosyo, nandyan siya. So, lahat ng investment namin at yung tiwala namin sa kanya is very sulit talaga. ROI na. Hindi, pero sabi niya nga, sulit and solid ang Powerhouse pagdating sa mga business partner nila and sa pagiging very good supplier, tao sa mga partner nila. Siguro naman pati yung mga ibang yung nasupplyan, hindi lang kami, mag-a-attest sa nasabi kong very sulit and solid sila. Tsaka parang ano lang yan eh, parang yellow. Crystal clear, si Sir Kurt mag-explain. And then, solid, dahil nga kahit na ganun, hindi niya kami pinabayaan, no? Matagal, napakatagal talaga, parang yellow, na napakatagal talaga matunaw kasi yung malaki yung ice na kinuha namin sa kanya. To Powerhouse, sa Powerhouse, unang-una, maraming salamat sa opportunity na ibinigay nyo sa Shelly Frost Ice Plant, no? Napakaganda ng serbisyong ibinigay nyo sa amin. And gusto ko lang, dahil nga from the term powerhouse talaga yan. Magaling ang boss nyo, magaling yung mga tao, magaling yung mga technicians. Hopefully, mas mapaigting natin yung partnership natin. And yung nabuo nating relationship from day one ay mananatiling maayos at maganda. Sa Powerhouse and kay Sir Kurt, sana huwag kayong magbago. Hindi, I mean sana manatili pa rin kayo sa passion nyo para sa mga business partner nyo. Kasi maraming tao ang naniniwala at umaasa sa inyo na ginagawa kayong inspiration. Para kami, ginagawa namin kayong inspiration para maging mas mag-boom yung aming business. At alam naman namin na kahit anong mangyari, hindi nyo papabayaan yung aming business kasi ganun kayo. Kumbaga, pagdating sa standard kayo ng mga business, lalong-lalo na pagdating sa ICE.